Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoah ang pangalan. Kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, sapagkat mula sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babaeng lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako, hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah, lalaki ang sanggol, at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata at patuloy na pinagpala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May panahon sa kasaysayan ng Israel na wala pa silang hari. Pinamumunuan sila ng mga hukom. Ito ay nabibigay sa kanila ng pasya ng Diyos sa kanilang mga problema at sila ay mga military leaders din. Nililigtas sila sa mga umaapi sa kanila. Hindi permanente ang pagiging leader ng mga hukom. Kapag namatay sila, hindi na sila sinusundan ng kanilang mga anak. Sila ay leader, hindi sa lahat ng tribu ng Israel, pero sa ilang tribu lang na inaapi ng kaaway. Noon ang umaapi sa mga northern tribes ay ang mga Pilisteo. Walang hukom na leader na tagapagtanggol sa mga Israelita noon. Nagpadala ang Diyos ng leader sa kanila. Iyan ay si Samson na galing sa tribu ng Dan. Narinig natin ang kwento ng kanyang pagsilang. Galing siya sa mga magulang na hindi magkaanak. Pero dinalaw ng anghel ng Panginoon ang asawa ni Manoah at ibinalita sa kanya na magkakaanak siya ng isang lalaki na itatalaga para sa Panginoon. Kaya ang batang ito ay hindi papainumin ng alak at hindi puputulan ang kanyang buhok. Kaya ang kanyang nanay ay pinagbawalan din na uminom ng alak at kumain ng mga pinagbabawal na pagkain habang siya ay binubuntis. Ang mga hukom at ang mga leaders ng Israel ay galing sa Diyos. Sila ay itinalaga ng Diyos kasi may misyon sila para sa bayan. Pero alam natin na sa kasaysayan ng Israel, marami sa mga leaders nila ay hindi naging tapat sa Diyos. Maraming mga hari hindi naging tapat sa Diyos. Yan din ang kwento ni Samson.
Pinili siya ng Diyos, pero paglaki niya, naging babaero siya at lasinggero. Binigyan siya ng lakas na hindi siya mapigilan ng mga Pilisteo sa anumang labanan. Pero dahil sa babae, itinapat niya kay Delila ang kanyang sekreto. Ang buhok niya ay tanda ng pagtatalaga sa kanya sa Diyos. Noong putulin ang kanyang buhok, nawala na ang kanyang lakas at siya ay nabihag ng mga kaaway. Sayang si Samson. Hindi niya na-appreciate ang biyaya ng Diyos at hindi niya pinanindigan ang pagpili sa kanya ng Diyos. O Panginoon, may mga regalo kaming matatanggap ngayong Pasko. Sana po ma-appreciate namin ang mga regalong ito. Lalo na ang regalo ng iyong anak na binigay ninyo sa amin. Salamat o Diyos sa iyong mga biyaya at tulungan mo kaming pahalagahan ang mga ito. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.